Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika, inilapit na ang kanilang mga bomber sa China. Mga B-1B Lancer na naka-assign sa 34th Expeditionary Bomb Squadron. Nasa Guam na. Ano kaya ang bagong diskarte ni Pangulong Trump laban sa China? Philippine Navy, bumili na ng mga drone na kayang umatake sa mga kalaban. Philippine Navy naglabas na ng Notice of Award sa isang defense contractor para mag-supply ng mga suicide drone. Ang nasabing kontrata ay nagkakahalaga ng 88.08 million peso. Philippine Army kinumpirma na sa bansa pa rin ang Typhoon missile system at ito ay tatagal pa sa bansa dahil tuloy-tuloy ang pagsasanay ng mga sundalong Pilipino dahil bibili nga ang bansa ng nasabing sistema. China, nabigo sa planong pigilan ang Pilipinas na magkaroon ng malalakas na armas. National Security Council kinumpirma na hindi aalisin ang Typhoon missile sa bansa kahit ano pa ang sabi ng China. Chinese Embassy sa Manila, sinungaling talaga. Wala daw long-range acoustic device ang mga barko ng China Coast Guard. Ano ito? Wang-wang? Inihayag ng US Department of Defense na dalawa sa kanilang B-1B Lancer bomber ang dumating sa Guam. Ito ay upang suportahan ang Bomber Task Force 21-1 ng Andersen Air Force Base sa Guam. Nitong ika-27 ng Enero taong kasalukuyan, dagdag pa ng US Department of Defense, ito ay bahagi ng pagtataguyod ng kalayaan sa paglalayag at iba pang international na legal na paggamit ng dagat at paglipad sa international airspace. Enero pa lang mga kabayan, pero grabe na ang ipinapakitang puwersa ng Amerika para suportahan ang mga kaalyado nito, ang Japan, South Korea at Pilipinas, maging ang Taiwan. Halimbawa na lamang ang pag-deploy ng Amerika ng mga F-35A fighter jets sa Japan, pagsasagawa ng combat aerial exercise sa South Korea at ang kauna-unahang maritime cooperative activity ngayong 2025 sa pagitan ng Pilipinas at Amerika kasama ang Carl Vinson Carrier Strike Group sa West Philippine Sea. Sa ibang balita naman, Philippine Navy tuloy-tuloy ang kanilang pagpapalakas. Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay bumili ng mga vertical take-off landing precision strike munition o suicide drone. Dahan-dahan lumilipat ang Armed Forces of the Philippines sa mas advanced na mga kagamita tulad ng ginagamit ng ibang mga bansa ngayon upang maging flexible sa anumang hamon sa kasalukuyan. Ang mga suicide drone na ito ay kayang magdala ng mga pampasabog upang sirain ang anumang uri ng target nito ng kalaban. Dati sinasabi lang natin na dapat din tayong bumili nito, pero ngayon sa patuloy na Armed Forces of the Philippines naglabas ng Notice of Award ang Philippine Navy sa isang kumpanya, ang Thunder Defense, na mag-supply ng mga vertical take-off landing precision strike munition o suicide drone sa halagang 88.08 million peso. Not bad mga kabayan, posibleng nasa ilang dosena din ang makukuha ng hukbong dagat ng bansa bilang panimula. Ang mga suicide drone ay nakita natin kung gaano ito ka-epektibo sa digmaan ng Ukraine at Russia. Maging sa Israel ay gumagamit din ito upang i-target ang mga proxy ng Iran sa Gaza at Lebanon. Sa ibang balita naman, Typhoon missile system ng Amerika nasa Pilipinas at sasabak sa pagsasanay ngayong salakong 2025. Gagamitin ng Philippine Army at ng Amerika ang nasabing sistema upang maturuan ng mabuti ang mga sundalong Pilipino upang ang mga ito ay marunong ng gumamit dahil ayon sa Philippine Army, ito ang sistemang nakatakdang bibili ng Armed Forces of the Philippines. Wow na wow! Sana bilisan ng ating gobyerno at ng Department of National Defense habang tayo ay nasa momento dahil kapag napasukan tayo ng mga politiko na tuta ng China, posibleng haharangin nila ito. It is a preparation for the Salaknib, but it is part of the Army Catex Katihan. As mentioned previously by the Commanding General Philippine Army, we are proposing for the same capabilities. So, kaya hanggat nandito yung MRC, we maximize yung kanilang utilization to train our personnel sa mga ganitong new technology. Halos mag-iisang taon na ang Typhoon missile system sa Pilipinas at para kay Secretary Anyo, ang nasabing pinakamalakas na missile system na nasa bansa ngayon ay mananatili at hindi aalisin tulad ng sinasabi ng China. Ha? The Typhoon missile, the US Typhoon missile? Yeah, it said to be moved into another location in Luzon. Well, the Typhoon missile will stay. The Typhoon multi-missile launcher will stay in our country so far. Gagamitin pa rin ito sa mga pagsasanay natin. About kung saan ito i-relocate, that is a classified information that we cannot disclose to the public. May live firing po ba sa Balikatan? Using the Typhoon? Nagkakandak naman tayo ng live firing sa Balikatan. But kung ano yung particular weapons, i-determine pa yan kung ano. Secretary, sa second question about the book, will there be like mandatory, is that going to be a mandatory reading for students and then
How can people get hold of copies since this is for free? Paano sir yung dissemination? Will it be distributed to all the schools, public schools? Well, so far hindi ito mandatory, pero we encourage the public, the children, everyone of all ages to read para maintindihan natin sa layman's term, sa simpleng komunikasyon, ano ba ang ating karapatan, ano ang ating teritoryo, ano ang pinaglalaban natin sa West Philippine Sea. At mas maganda, bata pa lang, naiintindihan na ng mga kababayan natin kung ano ang West Philippine Sea. Para sa ganon, matuto ang lahat na ipaglaban natin ito at sama-sama nating isulong ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Sir, in what way ipaglalaban? Well, ito kasi marami tayong mga tinatawag na battlefront. Kasama na dyan yung social media, cyberspace. So, importante alam natin kung ano itong West Philippine Sea, yung pag-aari natin dito. Para kahit sino yung magtanong dito ay naiintindihan at kaya ipaliwanag. And at the same time, no, hanggang sa international community ay malaman nila. At importante talaga yung ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na yung mga nakatira sa malalayong lugar na walang access sa social media, sa simpleng pamamaraan, sa pinakamas epektibong pamamaraan, maintindihan nila yung mensahe ng sambayanang Pilipino na sabi nga ng ating Pangulo, atin ang West Philippine Sea, hindi ito katang-isip lang. Update naman sa issue ng isang Chinese national na hinuli dahil sa pag-iispiya. Nagsalita na ang Armed Forces of the Philippines at dumepensa na matibay ang kanilang mga ebidensya kaya't hinuli nila ang nasabing Chinese national. In terms of the interview that was conducted with the wife, the Armed Forces of the Philippines understands her concern, being of course emotionally involved, being a wife, a mother. But for the Armed Forces of the Philippines, we looked into the evidence-based results of this investigation. What we can point out is that these are crucial features that has been found in the data. So these are military camps, PNP camps, places that are frequently visited, especially by a lot of Filipinos, such as malls, airports, ports, and a lot of critical infrastructures as well, and they number to hundreds. These are all a matter of sincere and serious concern in our part, as the AFP is the one safeguarding our national security. Chinese Embassy sa Maynila sinungaling talaga. Ayon sa Chinese Embassy, wala raw long-range acoustic device ang mga barko ng Chinese Coast Guard. Kaya hindi raw totoo ang sinasabi ng mga otoridad ng Pilipinas na ginamitan ng China Coast Guard 3103 ng long-range acoustic device ang Philippine Coast Guard BRP Cabra. Sa kuhang video ng Philippine Coast Guard, maririnig ang malakas na tunog o wangwang na ginamit ng China Coast Guard 3103 laban sa BRP Cabra MRRV 4409. Ganito kasinungaling ang diplomat ng China. Laban Pinas.